Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karbi natin, walang utak. Nako, nagtatanong po mga kababayan, hala, labag sa batas ang ginawa Claire Nasser Munan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kaubayan, bago po natin muling play ang video ito. Nako, ito mga kaubayan, may mga ilan lang po tayong mga balita or post sa social media na bigyan na po natin ng reaksyon. Unahin na po natin itong mensahe ni former President Rodrigo Roa Duterte nang siya po ay nasa eroplano pa, papunta po ng Netherlands mga kaubayan. Ito po. Bigyan po natin ng reaksyon to. Ito na po. To my countrymen, just to give you the current situation. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. So yan mga kabayan, na very ako nga hindi ako pulis, hindi ako militar mga kabayan, pero ang sakit isipin, until this time, former President Duterte is still inaako niya yung responsibility sa nangyari, di ba? So, nakikita ko rin, ako talaga medyo nauutal ako ngayon at sinabi ko na nga lalasbag mga kaubayan na kapag nadadala po tayo ng bugso ng damdamin, medyo nahihirapan tayong magsalita. Pero, eto lang, masasabi ko, nakita ko rin naman sa mga post ng ilan nating mga kababayan na mga pulis, militar, sinasabi nilang napakabigat. Napakabigat po ng kanilang uniforme ngayon sapagkat yung nag-iisang tao na nagpakita sa kanila ng pagmamahal, malasakit, ay yan, ito ang nangyayari, inaresto, sila rin mismo ang nag-aresto, diba? Pero wala tayong magagawa dyan. Sabi nga ni former President Duterte, gawin nyo lang ang trabaho ninyo, So, yan po ang mensahe ni former President Duterte, mga kababayan. At eto, meron po tayong ilan na bigyan muna natin ng reaction bago natin panoorin yung sinasabi kong binira talaga si Claire Castro. Mamaya, eto muna, si Franz Castro muna mga kababayan. Franz Castro, sabi po ni Franz Castro mga kababayan, maging matapang na lang siya si President Duterte naharapin na itong kaso na niya sa ICC. Nako. No one is above the law, sabi niya.
Dapat harapin niya kung talagang wala siyang kasalanan, lalabas naman yan doon sa trial. Magpakalalaki siya, harapin niya yung kaso. Ano pa nga ba? No? Well, anyway, speaking of, no one is above the law. No? Pero ikaw na convicted na kidnapper and child abuser, no? Naglilinaw ng malaya ang sa Pilipinas. Nako. Well, anyway, mga kaubayan, ano kaya? No? Ang masasabi ng ating mga kaubayan, you're not credible enough to say these words, Castro, no? Kasi ikaw mismo, buti nga si Pangulong Duterte, hindi naman siya convicted dito sa Pilipinas eh. No? Ikaw convicted ka dito sa Pilipinas pero grabe ka magsalita. Diba? Huwag mo kaming lukuhin, oy. Gising na ang bawat isang Pilipino, mga kababayan. Kayo, anong masasabi nyo dito kay Castro? Maniniwala ba kayo sa kanya? Sa mga sinasabi niya against former President Duterte? Di ba? Wala to. Ito pa mga kababayan. Ito naman pong prosecutor, no? ICC Prosecutor Karim Khan, kasunod ng pag-aresto kay Duterte. International law is not as weak as some may think. Teka lang. Nako. Kapo muna tayo. Kasi ako, nalilito rin ako eh. Hindi daw mahina ang international law, mga kaubayan. Pero bakit si President Duterte lang ang nakayanan niyong arestuhin? Hindi niyo na-aresto si Putin, yung sa yung sa Israel, nandito yun eh. Si Benjamin Netanyahu, di ba? Hindi niyo naman na-aresto. So, tapos ngayon, na-arrest nyo lang si former President Duterte, sasabihin nyo na international law is not as weak as some may think. No? Nako, wag nyo kaming lukuhin, mga kababayan. Alam namin kung bakit nakapasok kayo sa Pilipinas. Eto, opinion ko lang po ito. Baka paras po tayo ng opinion dahil may sabwatang nangyari. Yan po ang opinion ko. Kung ayaw nyo sa opinion ko, edi wag kayong maniwala. Wala rin naman akong magagawa. Pero ang naiisip ko lang na yun kayo ngayon, mga kababayan, no? May sabwatan at may nagtrahidor sa Pilipinas. No? Yan po ang opinion. Kasi doon sa Israel, walang nagtrahidor. Diba? Nandun pa rin eh. Si Putin, hindi trinahidor ng kanyang bansa. No? Si Benjamin, hindi rin trinahidor ng kanyang bansa. Only in the Philippines, mga kababayan, talagang may trahidor. Ano pong inyong opinion dyan? At eto pa, medyo marami-rami ito eto. Si Karim Khan pa rin, mga kababayan. Pero eto naman, ibang anggulo naman. Eto ang sabi niya, mga kababayan. I think it's important to show that the office is working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. The fact that it's been executed is important to the victims. It means a lot to the victims that the feedback we've already received. Nako. Ito masasabi ko dito. Sino bang mga biktimang sinasabi mo? Yung mga biktima, yung mga addictus ba ang sinasabi mo? Hoy, kayo, maging fair kayo dyan sa ICC. Ngayong nag-iimbestiga kayo dyan, ipatawag nyo rin, dalhin nyo rin dyan yung mga biktima ng mga addictus. Diba? Huwag lang yung mga biktima na addictus. Maging yung mga naging biktima ng mga addictus, hindi lang yung mga addictus Baka ipatawag nyo dyan, gaya ng nangyari sa Kamara.
Yung mga pinatawag, puro mga biktima ng war on drugs. Paano yung mga biktima ng drugs? Ba? Yung mga biktima ng addictus, yung mga addicts, di ba? Ipatawag nyo rin ICC para maging fair kayo. Di ba? Para hindi kayo mabatikos. Kapag hindi nyo yung pinatawag, hindi nyo pinagsalita, masasabi ko talagang mga kababayan, there is no justice. One-sided eh. Paano magkakaroon ng justice? One-sided. Ba? Oo. Yan po ang purpose kung bakit ko ipinakita sa inyo to. What I'm trying to point out here, dito sa statement na ito, kasi na-mention niya yung victims, no? What I'm trying to point out, mga kabayan, ipatawag niya rin yung mga biktima ng mga addictus, no? Just to fair and listen to the victims also. Hindi yung mga lang, diba? Ngayon nga, marami na namang nagkalat na balita, mga kababayan. Involved na naman ang mga addictus, walang hiya. Diba? Ito last na po ito natin pag-usapan, mga kababayan. Din punta na po tayo doon sa video na kung saan binira po si Claire Castro, mga kababayan. So ito naman po isang, hindi ko alam kung taga saan ito, kung anong pangalan nito, but eto, sabi niya po dito, collect them all. Yan chinikan niya na po si Duterte. Wala pa po si Netanyahu at si Putin. That's what I'm trying to say kanina, no? Na sinasabi ng ICC na, malakas kami, we're not weak. Pero yung dalawa, nandito lang kasi walang trahidor sa bansa nila. Ito namang hinayutak na ito, mukha namang matalino, ano? Pero isa lang ang masasabi ko, Brad, kung sino ka man. Total, chinikan mo na ang Duterte dyan. Tumira ka sa Pilipinas, no? Manirahan ka sa Pilipinas at sumama ka sa mga addictus. Gawin mong social experiment. Pumunta ka sa Pilipinas. Kasi kami, alam mo, Brad, kung anong nation ka man galing, no? Dahig yan. Welcome to Dahig. Diyan ka ba sa Hague? Isa lang masasabi ko, no? Hindi mo alam ang nangyayari dito sa Pilipinas at wala kaming pakialam sa bansa mo. May bansa kami. We know what is going on in the Philippines, di ba? Mahal namin ng walang hiya ka, hindi mo nga yata mahal ang Pilipinas eh. Kami mahal namin ang Pilipinas. That's why we love Tatay Digong. Diba? Ikaw wala kang alam. Pag ganyan-ganyan ka pa. Collect them all. Utot mo. Yan lang masasabi ko. Kung sino ka man. Nako. Grabe ito. Kawanan na lang natin ito, mga kababayan, kasi walang utak. Bakit? Hindi mo kasi alam yung nangyayari dito sa ground. Diba? Hindi mo kami feel at hindi ka rin namin nafi-feel, Brad. No? So yan, mga kababayan, ano po ang yung reaction sa taong ito? Gusto lang yata nitong sumikat eh. Well, anyway, eto na, mga kababayan, pakinggan po natin ito. Nako, talagang binira ng binira dito si Claire Castro. Walang alam sa batas. Si Claire Castro, mga kababayan, yan po ang sabi ni Ma'am Sas. Eto, mga kababayan, pakinggan po natin to. Ikaw, Claire Castro Bangag, papaano ka pumasa ng abogasya na hindi mo muna binasa ang batas? Kung gaano mo binuka ang bibig mo, gaanon kakitid ang utak mo. Kung bar exam ito, madam, at ito lang ang tanong, bagsak ka, Becky. Ipoproject natin ang sinabi ng aking favorite na si Claire Castro. Favorite ko pa naman to si Claire Castro. Ay nako Claire Castro, favorite pa naman. Favorite kita. You're my spirit animal. Okay. Ito ang sabi ni Claire Castro. Okay, hindi niya ina-address ako. Pero ako nga yung nagbabiral na ito na mali nga yung pag-serve. Sabi ni Claire Castro, nare-report ng GMA News, fake news naman ito. Ipapaliwanag ko unti-unti. Okay, sabi ni Claire Castro,
former President Rodrigo Duterte will have to face a local court in the Netherlands before being brought to the International Criminal Court, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire. Bakit daw? Bakit daw dadalhin daw muna sa local court sa Netherlands? Sabi daw, para daw ma-determine ng Dutch court kung tama ang pag-aresto sa Pilipinas. Claire Castro, kung hindi ka ba naman 1/2, 1/4, 1/8 ang iyong pag-uutak, saan ka nakakita na yung foreign court, Dutch court, foreign court, i-assess kung yung ginawa ng authority sa ibang bansa ay tama o proper? Saan mong konsepto? Kaya nga mga kababayan, nagtataka po tayo eh, no? Ha? Bakit doon sa korte ng ibang bansa, no? Dapat dito sa Pilipinas eh. Dito po inaresto tapos doon sasabihin sa ibang korte sa international, no? Sa abroad. Hoy, paano pala kung mali? Diba? Kasi dadalhin sa korte para malaman kung tama or mali yung pag-aresto. Diba? Dito sa Pilipinas inaresto eh. Paano pala kung mali? Anong gagawin ng international court na yan? I mean, ng Dutch court. Diba? Dito sa Pilipinas eh. Paano kung mali? Yung pagkaka-aresto. Nako. Ito hinugot, madam. Saang tadyang ito ng IQ mo hinugot? Beshi, walang ganong konsepto. Absolutely not. Nakikita niyo na, niloloko na kayo, GMA News. Kayo naman nagpapaloko kayo. Bakit kayo nagpapaloko, GMA News? Akala ko ba ayaw niyo ng fake news? Saan kayo nakakita ng ganon? Walang ganon. Saan kayo magre-relay? Magre-relay kayo dun sa ICC statute. Ang ICC statute, parang yung constitution ng ICC, yun ang sinusunod nilang procedure. Meron bang ganyang procedure sa ICC statute na yung Dutch court mag-a-assess pa kung proper yung pag-aresto doon sa tao sa ibang bansa? Walang ganun, Claire Castro. Ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, kayo mga pulis at sundalo, makinig kayo dahil binubobo kayo, ginagago kayo, ginagamit kayo ng mga bangag na to at nagpapagamit naman kayo. Hindi ba? Paano nyo may papaliwanag sa mga anak nyo yan? Sa pamilya nyo? Sa future generation ng mga Pilipino? Na ang isang dating presidente ng Pilipinas, dating yung commander-in-chief, hinugot ninyo ng ganun-ganun na lang at inilabas ng bansa. At mali pa ang procedure. Diba? Granting. Sa ginagawa ko to, I am thinking na tama sila na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So kahit may jurisdiction yung ICC Pilipinas, mali ang ginawa ninyo. Kaya i-share ninyo ito sa mga sundalo ninyong kabarkada, kakilala, kapamilya. Dahil malaking kaengotan ito, pambubudol sa mga sundalo at pulis. Nagpabudol naman kayo. At yung mga anti-Duterte diyang lawyer, makinig kayo dahil ililibing ko na lahat ng legal hallucination ninyo sa mga tadyang na Gigil na gigil eh. Makinig kayo ha. Makinig kayo. Okay. Tama ba ang sinabi ni Claire Castro na ipaprocess pa raw ng Dutch court at i-assist ng Dutch court tama ang pag-aresto? Isa itong 100% legal hallucination na I hope na because of old age, Claire Castro, at hindi dahil sa kakasinghot. Old age. Ito ang ICC statute. Sige nga, Ma'am Sas, Doon lang at tayo maliwanagan tayo. Doon lang tayo sa facts. ICC statute. Okay. Ito ang ICC statute. Papalakihan ko para makita ninyo, ha? Yan. Okay? Rome Statute of the International Criminal Court. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa Article 59. Ito ngayon ang gumulantang sa kanila. Kita nyo yan. Article 59, arrest proceedings in the custodial state. Anong ibig sabihin ng custodial state? Ang custodial state po, ito po ang umaresto. Okay? Doesn't matter kung member state ka ng ICC or whatever. Kung ikaw ang umaresto, in effect mo ang warrant ng ICC, you are the custodial state. Kaya yung Kabataan Party List dyan, kayo mga sundalo at mga pulis, makikinig kayo dun sa Kabataan Party List? Ha? Makinig kayo. Baka mamaya sabihin nila yung Interpol ng Daheg ang nag-aresto. Yung kitang-kita natin nag-aresto, mga kababayan, at binasahan pa ng Miranda rights, no? Itong si former President Duterte ay si Torre.
So, klarong-klaro na, si Torre po ang umaresto kaya dating Pangulong Duterte. Hindi po yung Hague Interpol, ha? Doon kayo ba kinig sa tumitegi sa mga katulad ninyo? Oh, sabi nila, hindi daw custodial state ang Pilipinas. O, ang Pilipinas. Ano ang standing ng Pilipinas? Gigil na gigil si Ma'am Sas, no? Na miyembro ng isang teroristang grupo, declared as a terrorist by EU, US, at iba pang Western countries, even ng UN. Huwag niyo sasabihin sa akin, hindi kayo member ng CPP and PNDF. Tumira ako ng Netherlands for a decade. Alam ko ang headquarters ninyo sa Utrecht. At alam ng mga Pilipino sa Netherlands kung sino member ng CPP and PANDF. Isa kayo doon, Kabataan Party List. Kahit pag ikot-ikutin ninyo ang mundo, hindi nyo ako maloloko. Okay? Article 59, arrest proceeding in the custodial state. Custodial state ang nag-aresto, Pilipinas. Okay? Pupunta ngayon tayo, page 41. These are all available online. Bakit ba feeling ninyo, maluloko ninyo ang mga Pilipino? Ha? Ibig sabihin, yan lang ang gusto nyong gawin, lokohin ninyo ang mga Pilipino. Okay, Article 59. Okay, dito muna tayo, batas muna tayo, ha? Saka tayo mag-application. Batas. Arrest proceedings in the custodial state. Okay. Sabi dyan, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provisions of Part 9. Deadline na muna natin yung Part 9. Ibig sabihin, kakuha sila ng request. Warrant of arrest. Yun yung sinasabi nila Interpol red notice. Sino ba nag-notice sa Interpol? ICC. Ibig sabihin may warrant. Nagpa-request sa Pilipinas na i-serve yung warrant kay Duterte. O di ikaw ang custodial state. Ano ka? Anong standing mo kung hindi ka custodial state? What is your legal standing? Ano ka? Rendezvous state? Ano to, Kabataan Party List? Linawin mo to. May nagsabi sa akin, kagagraduate mo lang ng law school. Well, congratulations, no? Na natanggap ka sa bar. Pero aminin na natin, 5 units lang ang international law sa Pilipinas. Hindi ba? Leiden University to, tol. Inaresto. In-effect mo ang warrant. Okay, anong susunod? Step 2, Article 59.2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine, in accordance with the law of that state, that the warrant applies to that person, the person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's right have been respected. Ulitin natin, sa Tagalog. Ang inarestong tao, dapat karipas na dadalhin sa competent judicial authority ng custodial state ng Pilipinas. Ang competent judicial authority, in accordance with the law of that state, ay magdedetermine kung ang warrant ay applies doon sa inaresto. Yung person na inaresto ay naayon sa tamang proseso at nirespect ang karapatan ng taong inaresto. Ikaw, Claire Castro Bangag, asaan dyan ang Netherlands? Saan mo ipapasok dyan, madam? Kung bar exam ito, madam, at ito lang ang tanong, bagsak ka, Becky. Saan mga kabayan, malinaw pa, ha? Sa sinag ng araw itong pagkakamali na statement ni Claire Castro na kung saan sinasabi niya dadalhin si Pangulong Duterte doon po sa korte, no, ng Netherlands, no, para doon pagdesisyonan kung tama ba ang pagkakaresto o hindi. So yan mga kabayan, mukhang talagang tama po talaga si Ma'am Sas, ano? Niloloko na lang tayo ng mga ito. Buti na lang talaga may social media mga kabayan, kasi kung wala, every single Filipino, every single ordinary Filipino will believe whatever, no, information coming from this government. Paano ba yan? No? Buti na lang talaga may internet, we can easily check, no? Like for example sa ginawa po ni Ma'am Sas, no? Na-check at na-share po natin sa ating mga kababayan. Di ngayon, maliwanag na.
maliwanag pa sa sikat ng araw na mayroon talagang paglabag sa batas sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko